Sa hirap ng buhay sa lupang sinilangan, handa ka bang sumugal? Sa lugar kung saan hindi ka kilala at sa iyo'y walang kumikilala. Ito ang migrasyon. Gaano nga ba karami ang nangingibang bansa bunsod ng kahirapan? Sa Pilipinas, tinatansyang nasa 1 milyong Pilipino ang lumalabas ng bansa kada taon upang mga ibang bansa at doon ay humanap ng trabaho. Ano nga ba ang iba't ibang dahilan upang sila'y mga ibang bansa? Kahirapan nga ba talaga? Malalaman natin yan. Maraming iba't ibang salik para mga ibang bansa. Ngunit alam naman natin lahat ng pinakanguna ang kahirapan. Bakit nga ba kaya ninanais nila ng mga ibang bansa? Narito si Jed, hindi niya tunay na pangalan na nakilala namin dahil sila ay mga OFW na nahanap na isa sa ating production team. Dala ng kanyang kahilingan ay tinakpan namin ang kanyang itsura bilang tugon sa kanyang kahilingan. May mabuti po bang epekto sa inyong pag-a-abroad at mayroon din po bang mga hindi magandang epekto? Siyempre, ando na yung pera. Malaking pera. Yun na ata ang pinakamagandang epekto na mayroon sa ibang bansa. Hindi magandang epekto, yan ang marami. Pamilya ko, oras, tapos naninibago ako sa lahat. Pagkain, kultura nila, pati yung mga damit, napipilitan namin iayon sa klima at kultura ng mga taga-ibang bansa. Kung may mabuti po mga epekto, paano nyo po napagdesisyonan ng tuluyan na mapuntang abroad? Ano po yung mga bagay na nag-push po sa inyo? Napagdesisyonan ko, syempre gusto ko magkaroon ng trabaho kung saan may malaking kita, makaahon ng pamilya ko, okay na ako. Siguro yun yung nag-udyok sa akin kung bakit ako lumipad pa ako. Sa sariling perspektibo po ninyo sa buhay, sa tingin nyo po ba okay lang na mag-abroad ng ating ibang kababayan? Okay lang, pero kailangan tatagan nila ang loob nila. Kasi kung mahina ka, baka araw-araw iiyak ka na lang. Gaya ng sinabi ko, pagkain pa lang, kung mahina ang sikmura mo, gutom talagang aabutin mo. Katulad sa Saudi, ibang-ibang gulay na kinakain nila doon. Unang subo ko pa nga lang, masuka-suka na ako. Kaya ang hirap talaga. Kaya kung gusto talaga nilang mag-abroad, ang masasabi ko lang, tatagan nila ang loob nila. Narito si Menilyn Rodriguez na nakilala namin dahil sila ay mga OFW na nahanap ng isa sa ating production team. Yes, ito po, magandang hapon po. May mabuti po bang epekto sa inyo yung pag-a-abroad at mayroon din po bang hindi magandang epekto? May ano naman po, ito po, maganda po ang epekto kasi nga po, ito yung ipinangbubuhay ko sa mga anak ko, ito po yung hanap buhay ko para masuportahan ko yung mga anak ko, kung anong gusto nila. Tapos, yung pong may hindi magandang epekto, yun nga po, hindi ko po sila kapiling, malayo po ako sa kanila, hindi ko po sila nagagabayan. Kahit minsan nagtatampo na yung mga anak ko sa akin kasi nga po malayo ako sa kanila, naiinggit sila sa iba na bakit daw nila kasama yung mga nanay nila, sila hindi. Sabi ko naman, kunting tiis lang kasi nga ito lang yung kaya kong ibigay sa kanila, yung mga ibang bansa. Kung may mabuti po mga epekto, paano nyo po napagdesisyonan ng tuluyan na mapunta sa abroad? Ano po yung mga bagay na nag-push po sa inyo? Ito po, na ang talaga pong nagpusahan ay para po, kasi po dyan kasi sa Pilipinas is
maliit lang naman po ang kinikita. Tsaka hindi naman po ako high school graduate lang po ako. Kaya po nagpo sa akin na mag-ibang bansa is para po matugunan ko yung pangangailangan ng mga anak ko. At sa awa naman po ng Diyos is sa kulang-kulang na 6 na taon ay maganda naman po yung naging mga employer ko, mababait. Sa sariling perspektibo po nyo sa buhay, sa tingin nyo po ba okay lang na mag-abroad ang ating mga kababayan? Ito po, sa akin po, hindi naman po pare-parehas ang isip ng tao. Kasi nga po, madaming nababalita na yung ibang mga katulong binubugbog ng mga employer, yung iba naman po, mababait ang mga employer. Yung iba po, mayroon pong among lalaki na nanggagahasa, ayun, minumolestya yung mga katulong nila. Kahit yung mga anak na lalaki, ayun, mayroong ganon na minumolestya yung mga katulong. At mabuti naman po yung ang mas makakabuti po ay pag-isipan po ng 100% kung mangingibang bansa. Kasi po ang kailangan po sa pangingibang bansa is tibay ng loob, lakas ng loob, at pagtitiwala sa nasa taas. At ang isa pa po, ang higit po sa lahat ay kung bakit ka nangibang bansa is para sa mga para sa pamilya mo at para sa mga anak mo, para mabigyan mo sila ng magandang buhay. Kaya nagtitiis ka na malayo sa kanila para doon sa kanila, para sa pamilya mo, at hindi kung para saan. Yun lang po, at maraming salamat po. God bless. Nakita naman natin, tatag ng loob. Yan ang ginamit nila upang mairaos ang paglabas ng bansa. Sa kanyang sitwasyon, mas marami ang hindi magandang epekto ng pangingibang bansa, ngunit tiniis niya ito para sa isang magandang epekto ng pangingibang bansa. At iyon ay ang salapi na ipapalit nila sa kanilang hawak na piso. Ang pangingibang bansa ay maaaring pansamantala, maaari ring permanente. Dala ng paghihirap kaya maraming lumilipad palabas, ngunit hindi naman kaya mas mahirap ang dadanasin nila sa paglabas ng bansa? Paano kapag wala kang kakilala at tanging kababayan ang inaasahan sa pagdating doon? Madali kayang makahanap ng matatawag mong kabayan? O ang kababayan ay isang diamante kung matagpuan? Sa paglipat ng bansa, maraming kakaharaping paghihirap at kalakip naman nito ay karangyang kanilang nais malasap. Dahil sa pagkakakilala, nais namang itampok si Jeneline Matet Ramos o si Matet. Tinanong namin siya at narito ang aming interview sa kanya. Hello. Sa abroad po ba, permanent o temporary lang po kayo doon? Well, temporary lang po ako doon. Ang unang bakasyon ko po doon is noong December 2015, 15 days, and then noong June 2019 is 3 months naman or 90 days. Ano po yung pinakamahirap na part sa pangingibang bansa? Pinakamahirap na part is about dun sa requirements. Kahit siguro sa aspetong yung mag-a-abroad ka talaga as DH or anumang trabaho mo doon or OFW. Sa requirements talaga, lalo na yung mga pagdating sa NSO, kailangan hindi late registered, tapos may mga kaupo lang kailangan requirements ka pa. Kasi nung first time ko noon na kumuha ng passport, tapos yun nga, yung unang alis ko din noon, dahil late registered yung PSA ko noon, kinailangan ko pang ng baptismal, tapos yung record sa school, para katunayan talaga na yung pangalan mo na late registered na yun is talagang ikaw yun. And then,
yun nga, isa yun sa pinakamahirap din about sa requirements. Kahit pa sabi mo may pera ka, kung sablay yung mga requirements mo, wala rin. Pero ang kagandahan din naman, kung may pera ka rin naman, madali na lang din iayos. Lalo, basta legal lang hindi mo magpapagmukha ka sa rate. Yun. And then, syempre, kung usapan naman na, na sa OFW, alam naman natin na talagang mahirap po ibang bansa kasi una, mapapalayo ka po sa pamilya mo kahit nga po yung bakasyon lang Syempre, pangalawa doon yung mga titiisin mo na makasalamuha sa iba't ibang lahi, di ba? Lalo na kung magtatrabaho ka talaga, syempre, kaya nga di ba marami tayong OFW talaga na sinasaktan or umuuwing luwaan or kung ano man yung ginagawa sa kanila doon, diba? So, yun, kaya probably mas okay talaga kung mag-stay na lang din talaga tayo dito kung meron talagang opportunity, lalo na kung nag-aaral tayo ng mabuti. Mas maganda talaga na nandito na lang din talaga tayo para at least safe pa tayo, tapos kasama pa natin yung family natin, diba? Sa tingin nyo po ba, marami po ba tayong kababayan doon po sa bansang pinuntahan nyo? Well, doon sa Japan, marami din yung Pilipino na naroon or Pilipina. Kasi una, yung mga panahon na hindi pa mahigpit yung Japan, na nagpapapasok pa sila ng mga nagtatrabaho doon. Lalo na yung sa bar, syempre meron doon mga Pilipina na nakapag-asawa na doon, tapos pinipitisyon lang nila yung mga magulang nila or kamag-anak nila. Tsaka kasi sa ibang bansa kasi, or I mean sa Japan, usually doon, konti lang yung anak, isa hanggang 2 lang, ganun, 3, pinaka yun, pero talagang kukunti yung baby doon, unlike dito sa atin sa Pinas, talagang sunod-sunod yung anak. Sa kanila, pagitan talaga, tapos talagang napakadisiplina doon sa Japan, bukod sa napakalinis ang lugar nila. Talagang hindi masyadong kailangan din ng mga magtatrabaho din na galing dito sa atin kasi usually sila lang din doon, okay na. Ang more on kailangan doon is yung may skills talaga na kailangan yung like caregiver or yung sa mga factory, ganun. Pero yung sa mga service crew or like teacher, ganun, usually sila na lang din yung nandun mismo. Tsaka ang maganda din kasi sa Japan is bukod sa may disiplina sila doon, magagalang sila doon, is ang talagang ano din nila, kultura nila doon is talagang tahimik, tas malinis. Tapos yun nga, ang talagang babalik-balikan yung yung bansa nila. Ayun, bali, siguro ang mapapayo ko na lang din sa inyo mga kabataan, syempre, una, kung mag-aaral ng mabuti talaga, magsisikap kayo ng pag-aaral na hanggat maaari para kung mag-ibang bansa man kayo, mag-travel na lang kayo. At least nandito na lang din, hanggat maaari dito na lang sa loob ng bayan natin para at least hindi tayo kailangan makisama at mahirapan sa ibang bansa. Pero usually kung talagang mas gusto mo pang umangat sa buhay, wala namang problema yun. Pero yun nga, wag lang kalilimutan na wag din makalimut kay God, lalo na kayo mga estudyante, kasi si God yung mag-protection sa inyo at magagawin sa inyo yung pag-aaral. At wag kalimutan, syempre, sumunod din sa magulang at pahalagahan yung pagsusumikap nila para sa inyo. At nang sa gayon is kayo mismo, pag makatapos kayo ng pag-aaral, hindi lang maipagmalaki kayo ng magulang, yung sarili niyo mismo maipagmalaki niyo na nakatapos kayo ng pag-aaral. Yun lang. Thank you. Bye. God bless. Makikita nyo naman sa sagot ni Jeline. Ang pangingibang bansa ay may mga bahagi kung saan maituturing mong pinakamahirap. Ngunit ito ay depende kung paano mo ito titignan at paano ito haharapin.
Ang mga pagsubok na maaari mong pagdaanan ay sadyang talamak. Kaya naman nandiyan ang mga kababayan natin upang tumulong sa iyong bawat pangangailangan. Ngunit ang dami ng mga Pilipino ay hindi pare-pareho sa iba't ibang bansa. Kahit ang dami ng kababayan mong matatawag sa oras ng pangangailangan, tiyak na walang kasiguraduhan. Sadyang mahirap at maraming pagsubok ang dadanasin ng isang migrante. Ngunit paano kaya ang may iwang pamilya? Mahirap din kaya ang dadanasin nila? Ramdam ba nila na may kulang sa isang pamilya o pinipilit na lamang intindihin ang kanilang sitwasyon? Si Princess Joy Olivera ay isang anak ng OFW at tinanong namin siya ukol sa kanyang nararamdaman sa pag-alis ng kanyang pamilya. Ano pong epekto ng pangingibang bansa sa inyong pamilya? Malungkot dahil maraming beses na namin siyang namimiss namin yung aruga ng isang ina. Ano ang naramdaman mo habang nasa ibang bansa ang isa sa iyong pamilya? Ang aking naramdaman bilang isang anak is kalungkutan dahil mula nung bata pa kami, minsan lang namin makasama ang aming nanay. Yung feeling na wala kang masabihan ng sikreto sa age na 15 years old ka na. Kaya wala na lang ako nagagawa kundi kimkimin yung lungkot na aking nararamdaman. Ano ang dahilan ng pangingibang bansa? Isa sa dahilan na sinabi ni Mama is nagpunta siya doon para sa aming kinabukasan para makapagtapos kami dahil na rin sa maliit na sahod dito sa Pilipinas. Nakita naman natin sa mga sagot ni Princess na malaki ang epekto nito sa kanilang pamilya. Mahirap ang maiwan ang kasapi ng pamilya dahil sa pakiramdam mo may kulang na bahagi sa'yo. Yan ang isa sa mga hindi magandang epekto ng migrasyon sa globalisasyon. Maraming migrante ang patuloy na naninibago at pilit na nakikisama sa bansang kanilang nilipatan. Halimbawa na nito ay yung pagluluto at pag-iimbak ng pagkain na talagang ibang-iba kung ikukumpara natin dito sa Pilipinas. Mayroon kaming isang hinandog na kaalaman bilang tulong na rin sa ating mga kababayang nakikisama pa rin sa bagong lugar na kanilang pinuntahan. Hi, I'm Romel Fernan and I am from St. Bridget and I am here to present you the benefits of eating vegetables. Vegetables are best for your health. Also, I believe that vegetables are one of the easiest food to find. In other countries, especially in Middle East, does not eat meat as often as Filipinos do. Now, to avoid mistakes about storing this type of foods, let me share the methods. First, note that every veggies that you buy in a grocery isn't fresh as new. They're refrigerated, so we don't expect them to be edible for a long time. Secondly, vegetables should be in crisper. The bottom of the refrigerator is what we call crisper. It's intended for fruits and veggies. And lastly, and third, you must always check the changes that happen into the vegetables. Because, for me, the yellowish it becomes the worst it'll taste. And yun lamang po. Salamat. I believe that migration has a great effect on population. For instance, 40,000 persons per square kilometer is the average number in Manila. In 7 kilometer square radius of a circle are 10% of the area were scheduled to fly this year. How many are they? Now, to calculate how many Filipinos will be deployed in the specified area, let's get the area of the circle. The formula is pi r squared. Put the radius in the equation, that will become pi times 7 squared. That will be equal to pi times 49. And the final answer will be 153.94, which we can round off to get 154 kilometers squared. 40,000 Filipino multiply to 154 kilometer squared to equal to 6,160,000. Now, let's get the 40%.
6,160,000 multiplied to 0.1, then we'll get 616,000. 616,000 Filipino were scheduled to be deployed in that area. Ang migrasyon ay bahagi na ng hindi natatapos na globalisasyon. Sa paglipat ng bawat isa, mayroong nais isaalang-alang at may mga mithiin bago pa man lumipat papunta sa ibang bansa. Ang mithiing nais nilang makamit, maaaring maihahon ang pamilya sa hirap, makapag-aral sa ibang bansa, maaaring makatakas sa lungkot at paghihirap dito sa Pilipinas, at marami pang iba. Kapag isang pansamantalang trabahador sa ibang bansa, pipiliin na lamang manahimik at wag na lumaban kapag inaabuso. Hihintay ng pagkakataong makatakas at makapagsumbong sa nakatataas. Hakbang na nagbibigay ng makataong pagkakakilanlan sa ating mga kapwa Pilipino. Mga Pilipinong ang buhay ay naipit na sa alanganin ngunit pinili na lang gawin ang tama dahil sa takot na kinikimkim. Mga Pilipinong salamin ng kahirapan. Kung ano ang siyang nakikita sa salamin, ay siyang makikita mo sa realidad. Lentey tila hindi nakakailanganin pa upang malinaw na makita ng bawat isa na ang pangingibang bansa ay tunay na mahirap. Para saan kaya nila kakailanganin ng lenteng ito? Sa kanilang pakikipagkita sa kanilang pamilya. Ika mo'y bakit? Sapagkat teknolohiya na lamang ang daan upang makita ang kanilang pamilya. Itututok ang mata upang malinaw na makita ang pamilyang iniwan. Nakaharap sa lente ng kamera upang makita ang pamilyang dahilan ng pag-alis ng bansa. Ngunit, ang iisang tanong na matagal nang ang sagot ay walang katiyakan. Migrasyon nga kaya ang sagot sa mga problemang iyan? Migration is one ticket to success. I believe that my success is nowhere to be found here in the Philippines. There is one solution to poverty. It's dollars. The challenges are not that hard if you believe that you can. I firmly believe I can do everything, especially for my family. Ilan lang ang mga yan sa mga linyang maririnig mo sa isang migranteng nagtatrabaho sa ibang bansa. Mga linyang iba-iba ang ibig sabihin at mga linyang nasasabi upang mairaos ang sarili sa kahirapan. Maraming paghihirap, pagsubok na mayroong kapalit na inaasam. Kahit hindi tayo sigurado kung ano nga ba ang darating bukas, kung may makakain pa ba o makikita pa ba ang pamilyang naiwan sa bansang Pilipinas. Sa hirap ng buhay, handa ka bang sumugal? Muli, ito si Patrick Labaco at ito ang Migrasyon.